Sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Ken? Dito tayo kay Sara Duterte. Nako, patay ka diha, mga kababayan. Ito kay Sara Duterte, mga kababayan. Naalala ninyo, di ba? Yung tatay palamura, pati yung mga anak palamura, di ba? Tapos, yun ang gagawin lang representante dyan sa Ridge Coalition. Sa 2028, meron daw silang programa na anti-violence against women and children, anti-corruption. Tapos si Sara, di ba? Tapos si Sara, sangkot sa corruption. Paano kayo susundin ng taong bayan yan? At paano maniniwala ang taong bayan kung kayo ang maupo sa pwesto? Diba? Kung kayo mismo sabit, si Digo nga, 2017, the most corrupt president in the Asia. Pasok. Eto ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo si Sara Duterte, di ba pinapabalik sa kanya yung 73.28 million na disallowance sa confidential fund, yung hindi kinatigan ng COA kasi ang mga resibo na isinumiti nila, pare-pareho pirma, pero iba-ibang pangalan. Kung naalala ninyo, mga kababayan. Ito, i-play ko, pakinggan po ninyo. Ngayon, mga kababayan, ito na. Si Sara Duterte, pinasusuli ng COA ang 73.28 million. So, ito mga kababayan, patunay na meron talagang ninakaw. Ninakaw ang pera, ginastos na hindi naman masabi kung anong pinagkagastusan. Kasi kung naalala nga ninyo mga kababayan, na example ko kahapon, si Sara inutusan ng Magic Sarap ang binili bitchin. Ang pinadalang pera sa kanya 5 piso. Ang Magic Sarap 3 may sukling 2. Pero ang binili niya bitchin, piso lang. So yung 4 pesos na kupit niya. Ngayon, pagdating niya sa COA, ma'am, ito po yung pinabili mo sa akin, bitchin. Sabi ng COA, Magic Sarap ang bilhin mo, 5 piso pinadala ko sa'yo. Ganito kasi nangyari dyan sa confidential fund na yan. 5 piso pinadala ko sa'yo, bumili ka ng Magic Sarap para wala ng asin, wala ng bitchin kasi all-in-one na yon. 3 pesos lang. So ngayon, itong Sara, para gusto makakupit, ang binili, bitchin. Bakit? Ang bitchin, piso lang. So, yung 4 pesos, makukupit niya pa yon. Kung ibigay man niya yung sukli na 2, may nakupit pa siyang 2. So, ganun ang nangyari sa confidential. So, ngayon mga kababayan, hindi pumayag ang COA na bakit ganun na lang. Diba? Kaibigang Oso, may galab shoutout po. So, ganun ang nangyari mga kababayan. Kaya ang ginawa ng COA, ibalik mo yung 5. Magic Sarap ang inutos ko sa'yo, bitchin ang binili mo, ibalik mo yung 5, ibalik mo yung bitchin dun. Bakit hindi na niya mabalik-balik ang bitchin? Kasi binili na niya ang lahat, pati sukli. Kinupit na niya yung 2, pati yung sukli na 2, binili na niya. So ngayon mga kababayan, hindi na niya maibalik-balik itong 73 million .28. Kasi nga nagastos na nila. So ang sabi ngayon ng Kamara at ng mga kongresista, ito ang pinakamalaking ebidensya para ma-impeach si Sara. Nako, mga kababayan. Lagot si Sara dito, mga kababayan. Bakit? Ito ang pinakamalaking evidence na magpapatunay na corrupt si Sara. Pakinggan ninyo mga kababayan. Talagang mai-impeach si Sara, mga kababayan, dahil dito. Mark my word. Mai-impeach si Sara Duterte dahil dito sa ginagawa, mga kababayan, na pinapabalik ang 73.28 million pesos na confidential fund, mga kababayan. Naku, patay ka diha. Eto po, mga kababayan, pakinggan ninyo Wala ka. Sasauli ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte ang milyon-milyong pisong confidential funds. Tingin ng ilang kongresista, mabigat itong ebidensya para ipa-impeach ang vice. Kita ninyo, mga kababayan, Mamirian Suzuki, hilo po. Binalik niya talaga ang pera na yan, ibalik niya talaga ang pera na yan. Ang problema nga, mga kababayan, kapag kaibalik ni Sara yan, ibig sabihin, ninakaw niya. Maano siya makukorner siya dyan
Kaya ang tanging palusot lang ni Sara dyan, tama lahat. Ha? Tama lahat ang dokumento at resibo. Ipagpilitan nila yan. Ang problema pa, kahit anong pilit nila, hindi nga tinatanggap ng COA. Kasi bakit? Hindi naman tanga ang COA na ang pirma, mga kababayan, pare-pareho pero iba-ibang pangalan. Ikaw, tanungin kita mga kababayan, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo, maglagay ka dyan pangalan mo Dudong Bungi. Dudong Bungi tumanggap ng confidential fund. O, si Dudong Bungi beneficiary ng confidential fund. Pumirma si Dudong Bungi. Ngayon, hahanapin natin si Dudong Bungi kung ako taga-COA. Paano ka nakasure na ang pangalan niya Dudong to sa apelyido Bungi? Do you think makapag-aral pa si Dudong Bungi, aabot pa ng college? Kung ganyan ang pangalan, Dudong to sa apelyido Bungi. Baka bully ang aabutin yan, hindi na babalik sa school yan. Diba? Sige mga kababayan, sinong gagawin mong tanga? Sinong gagawing tanga ni Sara? Tatanggap ka ng confidential fund tapos ang pangalan Dudong Bungi. Sige nga, kung ikaw pangalan mo Dudong Bungi, mag-aaral ka pa? Baka nga araw-araw kakantsawan, first honorable mention, Dudong Bungi. Aakyat ka sa stage? Kukuha ng medal? Tanong ko kayo mga kababayan. Aakyat ka sa stage, tatanggap ka ng medal? Ngayon kung ikaw COA, gagawin kang tanga, nag-aral ka. Malaki ang antas ng pinag-aralan mo, degree holder ka, kaya ka nga napasok din sa COA . Tapos, yung politician, gagaguhin lang yung resibo. Diba? Yung politician, bibigyan kang resibo, ang pangalan Dudong Bungi. Ano akala nyo sa COA, tanga-tanga? Kung ikaw ang trabahante ng COA, papayag ka, si Dudong Bungi tumanggap ng 500 million confidential fund, tapos ang pangalan Dudong Bungi. Kung ikaw naman siguro mag-liquidate, mga kababayan, kung ikaw naman siguro mag-inventory, wow, Vice President Sara, nagbigay kay Dudong Bungi ng 500 million, hindi ka matatawa? Siyempre, titrigger yun sa isipan mo at sa pandinig mo, pwede bang imbestigahan natin, meron ba talagang Dudoy Bungi? Meron bang pangalang Dudong Bungi? Ngayon, pag naimbestigahan ng COA, walang PSA, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate, wala ring address. So ano sasabihin ng COA? Tatanggapin niya yon kahit walang birth, walang death, walang marriage at walang address? Kung si Jesucristo yan or ang Panginoon, matanggap pa kasi ang Panginoon walang dugo, walang laman, espiritu lang. Si Dudong Bungi, saan mo hahanapin ng Poncio Pilato na yan? Tapos, pipilitin ka ni Sara, tanggapin mo na. Bakit? Si Dudong Bungi, ayan tumanggap si Dudong Bungi. Kung ako taga-COA, putang ina mo, nag-aral ako ng 4 na taon, nag-degree holder ako, nagtrabaho ako dito sa COA bilang accountant. Tapos, pipilitin mo ko tumanggap ng resibo ng pangalan Dudong Bungi. Ano akala mo sa akin? Tanga-tanga? Diba? Kaya ngayon mga kababayan, mabigat na ebidensya to para ika-impeach ni Sara. Tanungin ko kayo mga kababayan, Mickey Mango, Mary Grace Piatos, di ba? Jugs di Luga, Jugs di Asim, anak ng Pateteng. Pangalan ng tao ba yan? Anak ng Pateteng? Kung ikaw taga-COA, tatanggapin mo yung ganyan, nag-aaral ka ng matino, 4 na taon ka, nag-degree holder ka, tapos pasahan ka ng resibong pangtanga? Diba, tatanggapin mo ba yan kung ikaw trabahante ng COA? Nag-aaral ka, abogado ka, accountant ka, ilang degree meron ka, tapos bibigyan ka ng resibo, Jogs di Luga. Putang ina, Jogs di Luga, first honor, aakyat ka sa stage, tawagin kang apelido mo Luga. Ginagago ni Sara yung COA. Kung ako taga-COA, ay putang ina, ibalik mo yung pera. Putang ina, hindi nga namin makikita kung sino si Jugs di Luga, si Mary Grace Piatos, saan nakatira yan. So ano? Kung ikaw taga-COA, matanggap mo yun?
Kaya sabi ng Congress ng mga kongresista, ito yung malaking ebidensya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita, Ayan. si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, Oo, una sa inuunggoy, lahat, Sir maaari mo Henry. bang i-detalye itong desisyon ng COA? Mm. Yes, sige, pinagtibay nga ng Commission on Audit and Bank na may irregularidad dito nga sa paggamit ng confidential funds ng Ayan. Office of the Vice President. Oh, in-explain ko na sa inyo ha, mga kababayan, yung sinabi niyang irregularidad, irregularidad ba 'yon? Oh, yung sinabi niya, yun na yung in-explain ko sa inyo. Kung ang receiver ng confidential fund, Jugs de Luga, papayag bang taga-COA na apelido Luga? Siyempre, hanapin mo ngayon sa PSA kung meron ba tong birth certificate, marriage contract, date certificate, o di kaya address para mapatunayan na talagang pangalan niya Luga. Kasi napaka-imposible naman. Diyos ko, si elementary pa lang, puro ka ng bully ang labas sa'yo. Luga, apelido mo, putang ina, baka raw-arawin ko, Luga, amoy Luga, amoy Luga. Patay ka dyan, baka magbigti ka pa. OVP. Nilabas nga po nitong desisyon sa apila ng OVP sa Notice of Disallowance, pinasa sa OLI po sa OVP yung 73.2 million pesos na confidential funds. Bukod nga kay VP Sara, pinangalanan ding responsable ng COA, sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey ng OVP. Bella. Sige. At Marian, Halika. ano naging basehan dito ng COA? Yes, sige, himayin nga natin base po dito sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, biguraw ang opisina ni VP Sara na isumite yung mga kailangang justification o clarification para po sa kanilang confidential expenses. Wala rin daw silang naipakitang patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Lumalabas na 69.7 million Kita ninyo, wala silang may pakitang patunay na nagtagumpay ang kanilang confidential mission or tawag doon, intelligence mission. Oh. Kasi nga, wala talaga mga kababayan, peke yung mga resibo. 'Di ba? Oh, halika dito mga kababayan. Halika dito mga kababayan. Halika dito, Bella. Oh, dito. Kasi nga, sa totoo lang, meron akong doggy. Yan, sleep ka na dyan. Sa totoo mga kababayan, expert na kasi si Sara niyan. Kasi noon pa lang, mayor pa lang siya, daan-daan milyon na din ang confidential fund niya. Mula 2016 hanggang 2022, wala kasing nag-question niya, nakakalusot kasi. Kaya nga, nung pumasok siya sa vice presidential race at naging vice president siya, tinuloy-tuloy niya. Ang akala niya siguro, walang makakasilip niyan. Ngayon nasilip na. Akala niya siguro, kaya niyang utuin, kaya niyang doktorin itong mga resibo na kung nakalusot man noon, baka makalusot rin ngayon. Kasi bakit? Diyos ko, daan-daan milyon na noon, nakalusot na tayo eh. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang nangyari, GM Place, opo. Ang nangyari, akala niya ay hindi mapansin, napansin. Napansin, mga kababayan. So, ayun na nga. Diyan? Kaya pinapabalik ng COA. Ginagawa kasi ni Sara, tanga ang COA. Mga kababayan, Mama na Estrabon, hilo po. Diba? Ginagawa niyang tanga ang COA. Ano akala niya sa COA? Hindi nakapag-aral? Ano akala niya sa COA? Humingi ng tulong sa mga prosecutor para makapasa? Ano akala niya sa COA? Mga bully? Mga rude? Yan? Mga poor academic sa law school para ganun-ganunin na lang niya. Yan ang mahirap. Kahit sabihin pa niya CF yan. Kahit may alias yan, dapat mayroong tao na may resibo para kung tanungin ka, meron kang ipakita kung saan nagamit ng tama. Hindi pwedeng gagawa lang ng resibo. Yun nga, Sir Renante, magkilat. Kahit sabihin natin confidential fund yan, no? Bakit ang COA? Pwede mo bang ipasa sa COA yan? Kasi bakit? Hindi naman yan ipagkalandakan ng COA. Bakit ang COA ba vlogger? Diba? Hindi naman niya pwedeng sabihin na confidential fund kasi to, maskin ang COA, bawal malaman. COA yan eh. Bakit hindi pwedeng malaman ng COA? Ang COA nga, trabaho ng COA ang
inventory, mag-liquidate ng lahat ng gastos sa pera ng gobyerno. Trabaho ng COA yan. Either ma-confidential man yan, pribado man yan, COA na ang bahala dyan. Kung sakali man na mag-leak yung mga pangalan na yan at mabulgar, di balikan nyo ang COA. Kasi sila lang naman ang nakakaalam. Kung ang tanong, kung ang COA ay hindi pwedeng humawak kasi confidential nga, bakit si Sara lang ba ang may confidential fund? Bakit yung ibang mga may confidential fund hindi naman nagkakanda litsi-litsi ang resibo? So ibig sabihin mali. Kasi mga kababayan, hindi lang naman si Sara ang may confi. Maraming mayors may mga confi. Bakit yung ibang mayor hindi naman nagkanda litsi-litsi ang confidential fund nila? Siguro, sinabi nila sa COA na ito yung mga totoong pangalan. Kahit sabihin mong alias yan, ito yung mga totoong pangalan. Si Sara kasi, inalias na nga, piniki pa. Kaya siya sumabit. Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na confidential fund, bawal malaman ng COA. COA, trabaho ng COA yan. Kung sakali man na mag-leak, yung tao na yun, nalaman na siya tumanggap ng confidential fund, pwede mong balikan yung COA na yun. Commissioner rin, pwede mong patayin nga kung sakali. Kasi nga, bawal nga confidential, bawal malaman para sa seguridad ng tao. Kung mag-leak yun, si COA lang naman nakakaalam, di patayin nyo yung COA commissioner. Kasi nag-leak, nadama yung buhay ng seguridad ng tao. Di ba? Tapos kung ako ang taga-COA, talagang matatakot din ako ibulgar yung pangalan, confidential fund yan. Kung ano man ang mangyari dyan, baka ako pabalikan. Di ba? Yun ang mga kababayan, advantage doon sa COA, officialis or commissioner. Kung mag-leak man yung mga confidential fund at mga private names dyan, patay si COA, babalikan siya. Kaya kung ako taga-COA, gustuhin ko bang ilabas yung pangalan na yan? Sabi ni Ma'am Erlina Umpoy, tanong ko lang Sir Ken, yung hinatira ng Confi Fund ni Madriaga sa kanila na yun, ma'am. Hindi lang natin alam kung bakit sila binigyan, para saan gamitin. Yun po yun, Ma'am Erlina Umpoy, sa kanila na yun. Ang problema lang, hindi kasi nila idinitalye, hindi rin sinabi ni Madriaga kung para saan gamitin. Kasi ang sabi ni Madriaga, inutusan lang siyang ihatid. Ang problema dyan, mga kababayan, paano pa ibalik ni Sara yan? Do you think si Sara mag-abono ng 73 million? Siyempre, kung maaari man na ibalik, kunin niya sa mga pinapadalhan niya yon. Tanong ko lang, Sir Kent, yung, tapos na, Ma'am Erlina Umpoy, nasagot ko na. Mahirap talaga gumawa ng fake na resibo. Mahirap i-defend pag tinatanong ka. Kaya nga, di ba, Ma'am Beatrice Reyes? Yan nga, kaya nga ang sabi, di ba, ng Kamara, million pesos yung ginamit ng BICE para sa payment of rewards na hinati-hati po sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila yung kampo ng BICE na meron namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad yung mga aktibidad ng walang sagabal. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Wala po kasing inilatag yung kampo ng BICE na detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay na tagumpay ang ginawang information gathering o yan palang isa yan, mga kababayan. Kung ikaw taga-COA, paano ka maniniwala na successful yung paggamit ng confidential fund kung hindi mo nga nakikita? Biruin mo, alam nga naman sasabihin mo dun sa COA, Ma'am Camaro o Kamura ba yun? Apelyido nung COA commissioner, yung COA auditor. Ma'am, successful po yung confidential fund ko na 100 million, 125 million. Tapos sasabihin ni Kuya, saan mo ginamit? Ayan, inabot ko kay ganito, tapos ginawa niyang malaking spaceship, tapos sinakyan niya papuntang Mars. Tapos si Kuya naman, ganun ba? Saan yung picture? Tapos sasabihin ni Sara, basta yun na yun, hindi ko na picturean ma'am kasi lumipad na sa Mars. So ano sasabihin ng COA? Okay na yon, Attorney Gloria Kamura. Diba? So sasabihin na ni Attorney Gloria Kamura, ganun ba? Hindi mo na picturean kasi lumipad sa Mars? Kailan ang balik nun?
Hindi naman tanga ang hindi naman tanga ang taga-COA. Nasabihin mo, ma'am, yung 125 million, ma'am, successful po naming nagamit. Bakit? Ginawa naming nagbutas kami ng lupa, nagminahan kami, tapos nakakutkot kami ng mga diamonds, diamante, mga diamante, mga jade, mga ruby, sapphire. Tapos, ganun ba? Yun ang ginamitan niya sa confidential file. Asan yung picture? Asan yung actual video na nagkutkot kayo ng lupa? Ma'am, pasensya na ma'am kasi natambakan po sila ma'am, hindi na makita. So, ganun ang ipalusot mo sa COA, pagpilitan mo. Successful po ang pagkutkot namin ng minahan, ma'am. Bakit? Nakakuha naman kami ng jade, topaz, sapphire, diamonds. Oo. Tapos, nung hiningian ka na ng picture at pruweba, asan po yung picture? Asan yung pruweba? Asan yung lupa na binutasan? Ma'am, pasensya na ma'am kasi nga nakalimutan namin na tag-ulan pala yun, malambot yung lupa, natabunan sila lahat sa loob, nagastos na doon. Nasa ilalim ng lupa, ma'am, 100 feet. Nandun sa ilalim ng lupa, natabunan yung confidential fund. So sasabihin mo yun sa COA, tapos anong sasabihin ng COA? Ganun ba? Sige, declared natin, successful, natabunan ng lupa. Di ngayon pag sinabi doon, declared successful, paano kung pagdating doon sa inventory, bakit mo to sinang-ayunan na successful pero tambakan ng lupa? Di siya naman ang malintian ngayon sa kanyang sa kanyang manager, sa kanyang head. Si Attorney Gloria Camura naman ang malintikan ngayon sa kanyang head. Kasi bakit niya sinang-ayunan na confidential fund successful, inatambakan ng lupa? Diba? Kita nyo yan, mga kababayan? Bakit mo sinang-ayunan na walang picture, walang pruweba na lumipad papuntang Mars? Hindi na po kasi daw niya na-picturean, sir. Bakit? Kasi nga, sir, nung pagbuga ng spaceship, sir, nasunog yung cellphone. Di ba? Yung pagbuga kasi ng spaceship, sir, gumanon yung apoy, sir, natunaw lahat yung taga-picture, sir, namatay, kaya wala kaming proof. Andun, lumipad na sa Mars. Ganun-ganun na lang. Paano yung head ni Attorney Gloria Camura nun? Siya ang malintian nun. Ay, nako. Nako, yun na nga. Natagumpay ang ginawang information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi ito maituturing na confidential in nature. Dinisalaw din, Jiggy, ng COA yung mga biniling mesa, upuan, desktop computers. Celebrating the Diba? Hindi rin tinanggap, mga kababayan. Hindi tinanggap ng COA yung biniling mga lamesa, upuan, desktop. Kung naalala nyo nga mga kababayan, nakikita nyo doon, napakamahal ng laptop. Saan ka nakakita ng laptop? 200,000 isa? Ano yun? Pro Max pa sa Pro Max? Tag 100,000 ang isa? Tapos kung nakikita mo, merong 10 bolt. Bakit ka bibili ng 10 bolt sa loob ng OBP? Anong paglagyan mo dun? Mga matitinding... Natagumpay ang ginawang information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi ito maituturing na confidential in nature. Bakit sabihin ni Sara na para sa national security? May pondo naman ang National Security Council. Pinagtatanggal nga ni PBBM si ERAP doon. Si ERAP, si Gloria, si Lenny, si Digong. Diba? Pati si Sara, tinanggal nga sila sa National Security Council kasi nga bakit? Lahat ng kilos ng Pilipinas at ng gobyerno nalalaman ng kalaban. Kaya simula nung pinagtatanggal ni PBBM sa National Security Council, wala nang gulo, nagugulat tayo. Hindi na malalaman ng China kung saan pupunta ang mga barko natin. Bakit? Kasi nung kasali pa ito si Digong, si ERAP, si Gloria, nalalaman ng China may pundo naman ang National Security Council. Bakit kukuha pa si Sara para sa Security Council, National Security? Diba? Dinisalaw din, Jiggy, ng COA yung mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga po ng 3.5 million pesos. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite ng OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Diba? Bibili ka ng lamesa, upuan, computer, nakakahalaga ng 3 million, tapos walang resibo.
sulat kamay lang. Paano ka papaniwalaan yan? Ano ka? Saan ka bumili ng computer na ganyan kamahal tas walang resibo? Talagang babawiin ng COA yan. Kasi sila ang malintikan eh. Biruin mo, bibili ka lang ng upuan, lamesa, tas computer, 3 million ang halaga. Anong klaseng upuan yan? Anong klaseng lamesa yan? Anong klaseng computer yan? Ilan ba yung dapat gagamit na umabot ng 3 million? Eh, magkano lang naman ang isang set ng computer? 25,000. May set ka ng isa. Oh, so sa 100,000, tatlo na. Alam ko sa 100,000, 3-4 na set na computer na yan. Oh, edi ilang computer yun umabot ng 3 million? Putang inang yan, edi kung buong ano yon, buong paaralan, Diyos ko. Sa 1,000 ka mag-aaral, puno sakto na, may computer na. Di ba, Ma'am Arlene Morliano? Ginto siguro lahat. Puta, hindi naman natin pwede sabihin puro Apple eh, kahit Apple brand. Ang Apple po, mga kababayan, pag bumili ka ng computer sa Apple, ako din kasi lahat halos gamit ko puro Apple brand. No? Pag gusto mo ng iWatch, no? iMac, yung iMac 100,000 yun. Kung gusto mo ng laptop or MacBook, 100,000 din yun. Pero wala pong umaabot ng 3 million. Diyos ko naman, anong klaseng mga trabahante yan na ang gamit nila puro Apple Store o Apple brand? Diyos ko, pwede ka naman gumamit lang dyan ng Toshiba, pwede ka naman gumamit ng HP, pwede ka naman gumamit dyan ng Acer, o di kaya Lenovo, pwede ka naman gumamit Huawei, o meron pang computer, laptop ngayon Huawei na matibay, di ba? Oo. Diyos ko, bakit mo kailangan gumamit ng mga high-end computer na hindi ka naman nagtayo ng diskuhan? Bakit nagtatayo ka ba ng ng diskuhan? Para bumili ka ng mga high-end computer, heavy-duty computer? Tapos magugulat ka sa Office of the Vice President pag nag-press release si Sara, ang labo ng kamera. Sige nga, saan ka nakakita si Sara kada salita niya na malinaw ang kamera niya? Puro malabo. Di ba? Puro malabo yung mga video na linalabas niya. Tapos minsan makikita mo, kurtina lang yung nasa likod niya, background. Di ba? Meron pa nga yung teleprompter ba yun? Magkanong halaga ng teleprompter? Tapos yung 3 kamera niya na daan-daan libo din ang presyo. Umabot sa 700,000. Di ba? Ay, Diyos ko. Kailangan kasi mga kababayan, ilagay mo dun, malaki ang price kasi kukupitan nila yon. Ganun yan. Ganyan yan sila mga kababayan. Gawain ng mga local government. Dinala ni Sara sa national. Ang akala niya siguro, yung gawain niya noon pagiging mayor ay hindi masilip. Ngayon, nasilip na. Yan, spoiled brat kasi. Ngayon, paano ito makaka-apekto sa impeachment proceedings? Itong desisyon ng COA? Jiggy, para po kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, malinaw na ebidensya itong notice of disallowance sa maling paggamit ng OVP ng confidential funds. Naniniwala rin po itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua na kahit pa hindi isama yung testimonya ng dati umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, tatayo pa rin daw yung impeachment complaints laban sa bise base lamang sa desisyon ng COA. Gayon din po doon sa mga findings ng NBI na wala nga po mga or pagkakapareho yung lagda doon sa acknowledgement receipts. Gayon din doon sa mga findings ng PSA na wala nga pong records, itong mga nakatanggap ng confidential funds. Narito. Nako, yan ang sabi ko sa inyo mga kababayan, mabigat na ebidensya, ma-impeach talaga si Sara dyan. Ma-impeach talaga si Sara. Kasi kung ibalik niya mga kababayan yung pera na yan, mangungahulugan na ninakaw niya. Kasi bakit niya ibalik? Hindi din naman po pwede na ipagpilitan niya, ayaw nga ng COA, ano magawa niya? So, sa madaling salita, ma-corner siya dyan, ma-impeach siya. Yan ang isa sa rason na ma-impeach siya. Ebidensya na yan Ninakaw mo Maglagay ka ng resibo, tapos hindi tugma. Maglagay ka ng resibo na ito ang ginastos mo pero walang item. Maglagay ka ng resibo na ito ang binili mo pero hindi mo maipakita. Tapos ang resibo ilagay mo, sulat kamay. Ibig sabihin, kinupitan mo. Sa madaling salita, ninakaw talaga. Ebidensya na yan. Na nagpapatunay na si Sara talagang ma-impeach. Patay ka diha. Eto pa, sunod, mga kababayan.